Naniniwala ka ba sa mga nilalang ng gabi? Sa mga aswang, sa sumpa, at sa mga kwentong ipinapasa-pasa sa mga baryo? Marahil tatawanan mo lang ang tanong na ito. Pero paano kung isang araw, ang alamat na ito ay biglang maging bahagi ng buhay mo? Ito ang kwento ni Maya. Ang gabi ay tahimik, ngunit nakakatakot. Habang tinatahak ko ang makipot na daan ng kagubatan sa baryo namin sa Quezon. Galing ako sa bayan, matapos dumalo sa isang pagdiriwang ng fiesta ng kaibigan ko. Sa kasamaang palad, na-flat ang gulong ng motor ko, kaya napilitan ako maglakad sa gitna ng gabi. Ang lamig ng hangin ay tila humahaplo sa aking balat, at ang bawat tunog ng kuliglig ay nagpapataas ng balahibo ko. Habang naglalakad, biglang may narinig akong alulong. Tumigil ako at lumingon sa paligid. Wala akong makita sa dilim, maliban sa mga anino ng matataas na puno. Hindi ko maiwasang manginig. Alam kong maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang sa lugar na ito. May tao ba dyan? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang boses ko kahit nanginginig na ako sa takot. Walang sumagot. Ngunit narinig ko ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa di kalayuan. Napahawak ako sa maliit na flashlight sa bag ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. At bigla, may lumitaw. Isang lalaki. Matangkad, payat, ngunit matipuno, na tila galing sa kadiliman. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay parang lumiliwanag sa dilim. Nakatitig siya sa akin, na para bang nababasa niya ang bawat takot sa puso ko. Sa balikat niya, may kakaibang marka na parang buwan, at may tila pilas na sugat sa kanyang tagiliran. Alam mo bang delikado ang maglakad dito sa gabi? Sabi niya, mababa ang boses, ngunit puno ng otoridad. Ako? Bakit? Sagot ko, hindi maikubli ang kaba sa boses ko. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Ito ang lugar ko. Sagot niya ng direkta. Ang mga mata niya ay tila naghahanap ng isang bagay. At ikaw, dapat hindi ka narito. May mga bagay na hindi mo dapat makita. Pakiramdam ko ay gusto kong tumakbo. Ngunit tila naipit ang mga paa ko sa lupa. Gusto ko lang naman makauwi. Sabi ko sa wakas, halos pabulong. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit hindi ito nakapawi ng takot ko. Kung gusto mong makauwi ng buhay, sumunod ka sa akin. Aniya, napaisip ako kung dapat ba akong sumunod sa isang estranghero sa ganitong sitwasyon. Ngunit ano ang pagpipilian ko? Malalim sa loob ko, alam kong hindi ordinaryo ang lalaking ito. Habang naglalakad kami, inamin niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat ng aking pananaw. Ako si Elias. Aniya, walang alinlangang nakatingin sa akin. At isa akong aswang. Napahinto ako. Tinitigan siya ng mabuti. Ang sinabi niya ay parang suntok sa sikmura. Hindi ko alam kung matatakot ako o magtitiwala sa kanya. Ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na kakaiba. Hindi gutom, kundi lungkot. At kailangan ko ng tulong mo. Sabi niya, halos pakiusap ang tono. Di ako tulad ng iniisip mo. At doon nagsimula ang kwento namin. Sa gitna ng kadiliman, sa pagitan ng takot at pagtitiwala. Pagkarating namin sa isang kubo sa gilid ng kagubatan, sinindihan ni Elias ang lampara sa mesa. Maliit lang ang lugar. May isang kama, lamesa at upuan. Bagamat lumang-luma, malinis at maayos ang paligid. Tahimik siyang umupo at tinitigan ako. Ako naman, hindi mapakali. Hawak pa rin ang flashlight ko na parang
Ito lang ang depensa ko sa kung ano man mangyayari. Uupo ka ba o tatayo ka dyan buong gabi? Tanong niya, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang mga mata niya ay seryoso. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Kung totoo ngang aswang ka, bakit mo ako dinala rito? Dapat ba akong matakot sa'yo? Tumawa siya ng mahina. Ngunit ang tawa niya ay may halong lungkot. Kung gusto kitang saktan, sana ginawa ko na kanina pa. Pero hindi mo ako kailangang katakutan, Maya. Ang dahilan kung bakit kita dinala rito ay dahil kailangan kita. Napakunot ang noo ko. Kailangan? Paano? At paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko ang mga taong tinatawag ka habang nasa bayan ka. Hindi ako stalker, kung yun ang iniisip mo. Sagot niya at nakita kong bahagyang lumambot ang kanyang tingin. Kailangan kita. Kailangan kita dahil ikaw ang natatanging tao na maaaring tumulong sa akin. Naguluhan ako, ngunit hindi ko maikakaila na may kakaiba kay Elias. Sa halip na takot, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng awa. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim at doon niya ikinuwento ang kanyang kwento. Isa raw siyang aswang na may sumpang minana mula sa kanyang angkan. Hindi siya pinanganak bilang aswang. Naging ganoon lamang siya dahil sa kasalanan ng kanyang ninuno na tumakas mula sa responsibilidad matapos manggaling sa isang pamilya ng albularyo. Sa galit ng diwata na kanilang pinagsilbihan noon, isinumpa ang kanilang lahi na maging aswang. Pero ayokong maging tulad nila. Sabi niya, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Ayokong kumain ng tao. Pinipigilan ko ang sarili ko. Kaya lang, hindi ko to kayang labanan ng mag-isa. Ang mga tulad ko, kailangan ng presensya ng isang may malinis na puso upang manatiling tao at hindi ganap na nilalang ng gabi. Nanlaki ang mga mata ko. At sa tingin mo, ako ang taong yon? Nakita ko ang pagtango niya. Oo. Sa'yo ko naramdaman ang tahimik na enerhiya na kayang pigilan ng uhaw ko. Hindi kita kakainin, Maya. Pero kung aalis ka, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kaya humihingi ako ng tulong. Gusto kong mabuhay bilang tao. Parang may sumabog sa isipan ko. Paano ako nakapasok sa ganitong sitwasyon? Ang plano ko lang naman ay makauwi na maayos. Ngunit naramdaman kong may sinseridad sa mga mata ni Elias. Alam kong ito ang huling pagkakataon niyang magbago ang kanyang kapalaran. At anong klaseng tulong ang kailangan mo? Tanong ko, may halong takot at pagdududa. Simple lang. Manatili ka dito sa tabi ko. Sa tuwing nasa paligid kita, nawawala ang uhaw ko. Kapag dumaan ng 3 buwan na hindi ako bumibigay sa sumpa, may liligtas ako. Mawawala na ang pagiging aswang ko. At kung hindi? Tanong ko. Kung hindi, tuluyan ako magiging nilalang ng dilim. Hindi na ako makakabalik sa pagiging tao kailanman. Huminga ako ng malalim. Alam kong delikado to. Ngunit paano ko siya tatalikuran? Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mga mata. Napilitang sumang-ayon ang puso ko bago pa makapag-isip ang utak ko. At paano kung tumulong ako? Ano naman ang makukuha ko? Ngumiti si Elias at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kasiglahan sa kanyang mukha. Ipagtatanggol kita mula sa anumang panganib, Maya. At sa tingin ko, kakailanganin mo yon. Dahil kapag nalaman ng iba kung nasaan ako, hindi lang buhay ko ang nasa peligro. Pati ikaw, madadamay. Napatingin ako sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Tumango ako. Kahit alam kong maaaring ito ang pinakamatinding desisyon
na gagawin ko sa buhay ko. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang kontrata na magbabago sa aming dalawa, magpakailanman. Sa mga sumunod na araw, tila naging kakaiba ang takbo ng buhay ko. Umuwi ako sa bahay namin sa araw, nagdadahilan sa pamilya na kailangan kong magtrabaho sa isang proyekto sa kagubatan. At bumabalik ako sa kubo ni Elias tuwing gabi. Hindi naging madali ang pagsasama namin, lalo na dahil sa bigat ng sekreto niyang dala. Hindi ko rin maiwasang magtanong kung bakit sa dinami-dami ng tao, ako pa ang napili niyang lapitan. Isang gabi, habang tahimik kaming naghahapunan ng tinola na ako mismo ang nagluto, napansin kong matamlay si Elias. Nakatitig siya sa labas ng bintana. Tila iniisip ang isang bagay na malalim. Elias, bungad ko, pilit na binabasag ang katahimikan. Kanina ka pa ganyan, may problema ka ba? Napalingon siya sa akin, ngunit hindi agad sumagot. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa lumang aparador. Binuksan niya ito at mula roon, kinuha ang isang lumang kahon. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito, may isang antigong salamin, isang lakit at ilang lumang papel. Alam mo bang hindi aksidente na ikaw ang nandito ngayon, Maya? Tanong niya. Ang boses niya ay may bahid ng lungkot. Matagal na kitang hinihintay. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mo sabihin? Hinugot niya mula sa kahon ng lakit at iniabot ito sa akin. Nang buksan ko ito, nakita ko ang lumang larawan ng isang babaeng hindi ko kilala. Pero ang nakakapagtaka, parang may pagkakahawig siya sa akin. Siya ang babaeng huling nagligtas sa akin. Ang pangalan niya ay Alondra. Isa siyang albularyo at siya ang unang tumulong sa akin na labanan ng sumpa. Pero may isang problema. Hindi niya natapos ang ritual para tuluyang maalis ang sumpa ko. Anong nangyari sa kanya? Sinakripisyo niya ang sarili niya para protektahan ako. Sagot niya, ang mga mata niya ay puno ng sakit. Nalaman ng ibang aswang na tinutulungan niya ako. Pinatay nila siya bago niya matapos ang ritual. Napalunok ako. Hindi alam kung paano tatanggapin ang kwentong yon. Pero ano naman ang kinalaman ko rito? Kinuha niya ang isang lumang papel mula sa kahon. May nakasulat na sinaunang baybayin. Itinuro niya ang isang linya. Ang dugo ng tagapagmana ang magpapalaya sa sumpa. Nanlamig ako sa narinig. Tagapagmana? Ang gusto mo bang sabihin? Tumango siya. Ikaw, Maya, ang dugo mo ang susi. Ikaw ang tagapagmana ni Alondra. Ang pamilya ninyo may kakayahang magtanggal ng sumpa sa tulad ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ang normal na buhay ko ay biglang napuno ng mga kwento ng sumpa, sakripisyo, at ang koneksyon ko kay Elias. Pakiramdam ko ay para akong isang piraso ng puzzle na biglang naging mahalaga sa kwento ng iba. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalma kahit umiikot na ang utak ko. Dahil alam ko matatakot ka. At ayokong isipin mo na ginagamit lang kita. Nais ko lang mabuhay bilang tao, Maya. Ayoko maging halimaw. Nakita ko ang pagod at lungkot sa kanyang mukha at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala niya. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong tumulong. Hindi lang dahil may koneksyon ako kay Alondra, kundi dahil nararamdaman ko ang sinseridad ni Elias. Kung tutulong ako, ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti si Elias, ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Kailangan mong manatili sa tabi ko hanggang matapos ang ritual. At kailangan buo ang loob mo, Maya. Dahil ang ritual ay magdudulot ng tukso. Sa akin, pati na rin sa'yo.
Tukso? Oo. Dahil kapag dumating ang panahon na hindi ko mapigilan ang pagiging aswang ko, ikaw ang magiging target ko. Napuno ng kaba ang dibdib ko, ngunit hindi ko magawang iwan si Elias. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ang kwento namin ay hindi lang tungkol sa sumpa. May mas malalim na ugnayan sa pagitan namin. Isang ugnayang hindi ko pa lubos na maunawaan. At sa gabing iyon, isinara namin ang kahon ng mga lihim. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi na kami makababalik sa dati. Mabilis lumipas ang mga araw. At habang tumatagal, unti-unti akong nasasanay sa kakaibang buhay na kasama si Elias. Ngunit hindi ibig sabihin nito na madali ang lahat. Sa bawat gabing magkasama kami, lalong nagiging malinaw ang panganib na dala ng sumpa niya at ng koneksyon namin. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid ng kubo. Alam kong ito ang oras ng pinakadelikado para kay Elias. Nasa loob kami ng kubo, nakaupo sa sahig, habang binabasa niya ang lumang papel na puno ng baybayin. Ako naman, nakasandal sa dingding, pinapanood siyang nakakunot ang noo habang iniintindi ang mga sinaunang linya. Elias, kailangan ba talaga nating gawin to sa kabilugan ng buwan? Para kasing mas delikado. Tanong ko. Totoo yun. Sagot niya, hindi iniaangat ang mga mata sa papel. Ngunit ang kabilugan ng buwan ay ang pinakamalakas na oras para sa ritual. Dito rin pinakamatindi ang sumpa. Kaya kung maitataguyod ko to ngayon, mas malaki ang tsansang magtagumpay tayo. Huminga ako ng malalim. Kahit gusto kong maging matapang, hindi ko maiwasang kabahan. Ang kaba ko ay lalong tumindi nang marinig ko ang malalakas na yabag sa labas. Tumayo ako agad. Hinawakan ng flashlight at tumingin sa bintana. Elias, tawag ko, bahagyang nanginginig. May naririnig ka ba? Tumingin siya sa akin at sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon niya. Bumangon siya, tila naaamoy ang hangin. May paparating at hindi yung tao. Bigla akong natigilan. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa siya nakakasagot nang biglang bumukas ang pinto. Isang nilalang ang pumasok. Matangkad, payat, at may mga mata na parang apoy. Isang aswang. Ngunit ibang-iba kay Elias. Ang anyo niya ay mas halimaw kaysa sa tao. Nagsimula itong magsalita sa isang malalim at garalgal na boses. Elias, bakit mo nilalabanan ng sumpa? Tanong nito, ang ngiti ay puno ng panunuya. Halika na, sumama ka sa amin. Itigil mo na ang kalokohan mo. Humakbang si Elias sa harapan ko. Parang sinasabi na siya ang bahala. Hindi na ako babalik sa inyo. Sagot niya. Ang boses niya ay puno ng galit. Mas pipiliin kong mamatay kaysa sumuko. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin. At alam kong malapit na silang magbanggaan. Ngunit bago pa sila magkasakitan, tumayo ako sa pagitan nila. Tama na! Sigaw ko. Pilit na pinapalakas ang loob ko kahit natatakot ako. Wala siyang babalikan sa inyo. Kung ayaw niya, respetuhin niyo ang desisyon niya. Tumingin sa akin ang aswang. Tila sinusuri kung sino ako. At sino ka naman, babae? Tanong nito, may halong panunuya. Bakit ka nakikialam? Hindi na mahalaga kung sino ako. Basta alam ko kung anong tama. Hindi ko hahayaan si Elias na bumalik sa landas na pinili niyang iwanan. Ngumiti ang nilalang. Ngunit ang ngiti niya ay nagdulot ng kilabot sa akin. Mabuti. Pero tandaan mo, babae, hindi ka ligtas. Kapag bumaksak siya, ikaw ang unang kawawa. Pagkasabi nito,
Bigla na lang itong nawala sa dilim ng gabi. Nanatili akong nakatayo, nanginginig, kinakabahan. Si Elias naman ay agad na lumapit sa akin. Hinawakan ang balikat ko. Maya, hindi mo dapat ginawa yun. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Kung hindi ako ang kikilos, sino pa? Sagot ko, nakatingin sa kanya. Hindi ko hayaang mapahamak ka, Elias. Hindi ko hahayaang bumalik ka sa sumpang yun. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, tinitigan niya ako. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Maya, hindi mo naiintindihan. Sa ginagawa mo, lalo mo lang akong inilalapit sa'yo. At sa bawat araw na lumilipas, mas mahirap labanan ng sumpa. Anong ibig mo sabihin? Huminga siya ng malalim, tumalikod, at sumandal sa dingding. Ang sumpa, Maya, kapag mas malapit ka sa akin, mas lumalakas ang tukso. Sa kabila ng lahat ng pagpipigil ko, dumadating ang puntong hindi ko na alam kung kaya ko pang labanan. Kaya kung mahalaga ang buhay mo, dapat kang lumayo. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa halip na lumayo, lalo akong lumapit sa kanya. Hindi ako aalis, Elias. Sabi ko, mahigpit ang boses. Hindi kita iiwan. At kahit anong mangyari, hahanap tayo ng paraan para malampasan mo to. Napatitig siya sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng nararamdaman niya. Hindi lang siya natatakot para sa sarili niya. Natatakot din siya na ako ang masaktan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi na ako makakawala. Hindi na lang ito tungkol sa sumpa o sa lihim na nag-uugnay sa amin. Nagsisimula na akong mahalin siya. At iyon ang pinakamalaking panganib sa lahat. Dumating ang gabi ng ritual. Ang gabing magpapasya ng aming kapalaran. Ang buwan ay buong buo at maliwanag. Tila isang saksing nagmamasid sa aming laban. Sa gitna ng kagubatan, inilatag namin ang mga kinakailangan para sa ritual. Ang salamin mula sa lakit ni Alondra, ang lumang papel na puno ng baybayin, at ilang halamang gamot na kinuha ni Elias sa bundok. Ako naman, dala ang isang kutsilyong pilak na ayon kay Elias ay mahalaga upang mabasag ang sumpa. Sigurado ka na ba tungkol dito? Tanong niya habang inaayos ang mga gamit. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tumango ako, pilit na pinatatatag ang loob ko. Kung ito ang kailangan para maligtas ka, gagawin ko. Huwag ka na mag-alala. Hindi na siya sumagot. Ngunit nakita ko ang lungkot at kaba sa kanyang mga mata. Alam ko na para kay Elias ay mas mahirap ito kesa sa iniisip ko. Kung magtagumpay kami, mawawala ang sumpa niya. Ngunit kung mabigo kami, maaaring mawala ang lahat. Pati na ang buhay ko. Sinumulan niya ang ritual sa pamamagitan ng pagbigkas ng sinaunang dasal na nakasulat sa baybayin. Ang hangin sa paligid ay unti-unting bumigat at naramdaman ko na parang may presensya na nanonood sa amin mula sa dilim. Habang patuloy siya sa pagbigkas, hinawakan ko ang kutsilyo. Inihanda ang sarili sa susunod na hakbang. Maya, sabi niya, tumigil sandali sa pagbigkas. Kapag naramdaman mong hindi mo na kaya, pwede mong itigil. Hindi kita pipilitin. Hindi. Sagot ko, mahigpit na hinawakan ng kutsilyo. Hindi ko na kaya pang umatras, Elias. Kaya natin to. Itinuloy niya ang dasal at ang liwanag ng buwan ay biglang tumama sa salamin. Isang maliwanag na sinag ang tumagos dito. Tumama sa dibdib ni Elias na parang sinusunog ang laman niya. Napasigaw siya sa sakit.
Ngunit hindi niya tinigil ang pagbigkas. Ako naman, pinunasa ng pawis sa noo at huminga ng malalim. Alam kong oras na para gawin ang uling hakbang. Kailangan kong hiwain ang palad ko gamit ang kutsilyo at patuluin ang dugo ko sa salamin. Ang dugo ko ang magtatanggal sa sumpa. Ganoon nga ang ginawa ko. Nang tumulo ang dugo ko sa salamin, biglang nagliyab ang paligid. Ang lupa ay yumanig at naramdaman ko na parang hinihigop ang lakas ko. Si Elias ay halos mag-collapse. Hawak ang dibdib niya habang patuloy na lumalaban sa kanyang halimaw na anyo. "Maya, tumigil ka na!" Sigaw niya. Nanginginig ang boses sa takot. "Hindi ko na kayang labanan to. Lalabas siya." Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Alam kong malapit na kami. Itinuloy ko ang ritual. Binigkas ang huling linya sa papel. Kahit hindi ko naiintindihan ang ibig sabihin nito. Bigla, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang anino ng isang halimaw. Ang tunay na anyo ni Elias. Napaluhod ako, ngunit hindi ako sumuko. Hawak ang salamin, tumitig ako sa kanya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. "Elias, kaya mo to. Lumaban ka." Ang mga mata niya, na kanina ay pula at puno ng galit, ay unti-unting bumalik sa pagiging tao. Sa isang sigaw na puno ng sakit, bumagsak siya sa lupa. Ang paligid ay biglang naging tahimik. Ang sinag ng buwan ay nawala mula sa salamin. At naramdaman ko na parang nabunutan ng tinik ang hangin. "Elias," tawag ko habang lumalapit sa kanya. Tapos na. Tapos na. Wala nang sumpa." Dahan-dahan siyang bumangon. Hawak ang sarili, tinignan niya ang mga kamay niya na parang hindi makapaniwala. "Maya. Maya, tao na ulit ako. Tao na ulit ako, Maya." Aniya, may luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Salamat. Salamat sa iyo, Maya." Ngumiti ako. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla akong nanlambot. Naramdaman kong nawawala ang lakas ko. Parang hinihigop ng lupa ang natitira kong enerhiya. "Maya!" Sigaw niya. Sinalo ako bago pa ako bumagsak sa lupa. "Anong nangyayari sa'yo?" Baka bahagi ito ng ritual." Sagot ko, halos hindi na makapagsalita. "Ang dugo ko, ang enerhiya ko, kailangan yun. Kailangan yun para mabasag ang sumpa." "Hindi!" Aniya, hinigpatan niya ang yakap sa akin. "Hindi kita hayaan. Hindi ka mawawala, Maya." Ngunit naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa paligid ko. Sa huling sandali, ngumiti ako sa kanya. "Elias, ang mahalaga, ligtas ka na." Nagising ako sa liwanag ng araw. Nasa kama ng kubo ni Elias, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ko. Hawak ang kamay ko. Buhay ako. At siya, ganap ng tao. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Ngunit ang mahalaga ay magkasama kami. "Salamat, Maya." Sabi niya, puno ng emosyon ang boses. "Hindi mo lang ako niligtas. Tinuruan mo rin ako kung paano maging tao." Ngumiti ako at sa sandaling iyon, alam kong tama ang desisyon ko na isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang pagmamahal ko sa kanya ang nagligtas sa amin pareho. At yon ang hindi kailanman mababasag ng kahit anong sumpa.
Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Shoutout po pala kay Ma'am Grace mula sa Hong Kong. Kamusta po kayo dyan? Mag-ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa pagsuporta. At hello po sa iba ko pa pong subscribers. Have a nice day po sa inyong lahat.